Kailangan ba talaga ng malaking puhunan kung sakaling papasok ng dropshipping? Kung wala ka pang idea, tapusin mo ang video at ipapaliwanag ko sa iyo ang pinakamatipid ng paraan para makapag-umpisa ka. Tara! So what is up guys? Ako si Eman. Another night, another grind. Pangarap ko maging milyonaryo bago ako mag-25 at kung paano kong gagawin yon ay hindi ko pa rin alam. So habang nagtitimpla tayo ng kape guys, ngayon pa lang sasabihin ko na medyo magiging detail tayo part by part nito. Mahati ang topic na to sa tatlong parte. Una is yung gastos mo sa magiging website store mo. Ikalawa ay yung gagastusin mo sa marketing mo. At last, final move mo which is yung ibebenta mo na yung item mo or mas kilala sa term na mag-ads ka na. So start na agad tayo guys sa unang topic natin which is yung website store mo. Actually guys, halos uulitin ko na lang yung nasabi ko last time about sa Shopify. Again guys, if susubok ka ng dropshipping, makikita mo talaga si Shopify. Si Shopify is may monthly billing. Meron silang offer ng $1 per month sa first 3 months mo. After nun, meron siyang regular monthly billing na nasa $20 yata yun. Pero hindi lang dun natatapos yun. Ang Shopify is parang dropshipping system pa lang yun. Meron ka pang option dun if gusto mo gumamit ng mga free template nila or mag-avail ng mas better website builder. Nung ako guys, sa personal experience ko, meron akong in-avail na website builder na drag and drop lang which is si Atlas.ai na meron atang $49 monthly subscription. Isa siyang website builder for dropshipping store na need mo lang i-paste yung link ng product mo at magge-generate na siya ng instant website para sa'yo at pwede mo na siyang i-edit nun ng drag and drop na lang tulad na sinabi ko. Iba pa yung usapin sa bayan na magiging supplier mo. Pag naka-Shopify ka kasi, need mo mag-link na supplier mo dyan at based na rin sa experience ko, kailangan mo rin bayaran ng monthly subscription yung mapipili mo supplier. Nung nag-subscribe kasi ako kay Zenwrap noon guys, meron siyang monthly billing na nasa $40 yata na naka-pro plan ka na. So kung kukumputin natin guys, $20 sa Shopify, $49 sa Atlas.ai at $40 sa Zenwrap, total is $109 na nasa 6K yon kung i-convert natin sa peso. Kaso lang guys, dahil practical tayo at parang hindi ko naisipan na worth it yun para sa akin, humanap ako ng way para makatipid. Diyan ko na-discover si WooCommerce. Si WooCommerce, ma-access mo siya sa WordPress. Si WordPress, ma-access mo siya gamit si Hostinger. Si Hostinger guys, kung i-visit mo yung website nila, makikita mo doon yung mga plans and billing nila. Pwede mong i-select doon yung web hosting at pwede mong i-select yung 48 months doon, equivalent of 4 years na nangangahalaga lang siya ng 89 pesos per month. Kaya in 4 years guys, magagastos mo lang is 4,000 plus. Syempre, lumipat na lang ako nung meron na akong private supplier. It means, di ko na kailangan mag-subscribe or magbayad for suppliers. So kung susumayin guys, sobrang laki ng matitipid mo kung didiskartehan mo lang at ma-maximize mo yung resources mo. Di mo kailangan gumastos ng malaki para makapag-umpisa. So again guys, part 1 pa lang to. See you sa susunod na video guys. Paalam!